So ngayon sa video na to is dadalaw tayo kay Yumi Chang dito sa ospital. So nandito na ako. Mamaya na lang namin ikikwento kung ano nangyari. So ito yung mismong ospital, ayan, mataas. So nakabike lang tayo. Tara, pasok tayo doon. Park lang muna tayo ng bike dito sa may harap. So buti meron lumabas kasi punuan na. Ito alanganin. Siyempre di ko lang mabibidyo ang lahat yung papasok doon. Pero mamaya pag nandun na tayo sa room ni Yumi Chang, eh siyempre mapapakita ko na sa inyo. Nandito tayo sa may gilid at pinapirma muna tayo. Ngayon yung inapirahan yung kabila. Pwede tingnan? May ano pa to eh, may anesthesia. Hindi ko magalaw. Hindi pwede ko tingnan? Pero... Tayo lang muna tayo ng susundo sa atin. Nakapagpasa na ako ng papers para sa pag-confine ko. So, holiday pa ngayon, kaya wala pang katao-tao dito sa ospital. So, konti lang yung staff nila. So, bukas pa talaga magre-resume yung mga working hours nila. So, ito nga pala yung room ko dito sa ospital. May pa-TV sila. So, pag manonood ka ng TV, meron silang lagayan ng card. Bibilin mo doon. Lalagay mo para magamit mo yung TV. Yan yung bed natin. Locker yata yan. Lagay ng gamit. Tapos dito, meron silang ganito. Ano siya, lagay ng mga importanteng gamit mo. Yan, saksak mo lang siya. Ay, ayan. Saksak mo lang siya, slide mo, go open. Yan. Nandiyan yung wallet natin. Ito may mga importante kang gamit. Ito yung room natin. So, dito meron tayong kasama. Siguro, 4 yata kami dito. So, bawal masyado mag-ingay. Ayan. Dito muna tayo mag-i-stay ng 2 nights. Ayan. So, dumating yung nurse kanina dito sa loob ng kwarto ko din. Nagbigay siya ng ito, papel para bukas. So, ito tipo kasi nakasulat yung mga instruction na gagawin bukas. Ngayong gabi, kakain pa ako ng dinner. Pero after nun, bawal na ako kumain. Pero tubig, pwede pang uminom until bukas ng 7 AM. After 7 AM, bawal na ako uminom. Fasting kasi siya. Tapos yun lang. So, medyo bored na tayo, no? Walang magawa. Okay, so, dumating na yung ating dinner in bed. Ito ay... ano to? Kanin natin. Isda na may gulay. Gulay din. Okay. So, syempre, hospital to. Puro healthy foods. Yun nga lang, hindi tayo pwede humingi pa ng kanin kasi ito lang yung binigay. So, tikman natin kung masarap. Syempre, hospital to. Hindi natin i-expect na masarap lahat. Dala ko sariling kutsara. Yung gulay. So, kwento ko lang kung bakit ako nandito sa ospital. Kasi yung kamay ko, merong siyang carpal tunnel syndrome. Nang ibig sabihin is overuse yung kamay ko. Trabaho, ganyan. Kaya, ooperahan siya. So, hindi ko na magamit ng maayos yung kamay ko. Then, actually, siya? Both hands ko. So, uunahin ko muna tong kanan. Then, yung next is left hand kapag magaling na tong kanan. So, tapos na ako kumain. Magpapahinga lang ako ng konti. Hindi. May dala sana akong chocolate pero bawal lang kainin. Kasi fasting na ako simula ngayong oras na to. Upo lang ako saglit dito magpapababa ng kinain tapos matutulog na kasi operation day ko na bukas. So, kailangan ko na magpahinga. Okay. So, nakabihis na ako ng pang-opera. And ang operation time ko daw is 12 PM. So, may 30 minutes pa ako para mag-antay. Bye! So, tapos na yung operation ko. May anesthesia pa kasi kaya nakakatawa-tawa pa ako. Wala yung anesthesia. Siguro iyak-iyak na lang ako. Tapos talaga yung kamay ko. Dahil talaga siyang pakiramdam. Kailangan ko siyang buhatin ng ganito. Tinan mo siya. Wala talaga ako nararamdaman. Kaya hindi ko siya nakokontrol. Medyo weird na feeling. Kailangan akong buhatin. Sabi ng doktor, bukas daw pwede na ako lumabas ng ospital. So, sa bahay na lang ako magpapagaling after nito. And bawal pa rin ako kumain. Bukas pa daw ko ng umaga pwede kumain. Pero tubig pwede na ako uminom. Kamusta, Ben?
Yun yung inoperahan yung kabila. Pwede tingnan? May ano pa to eh, may anesthesia. Hindi ko magalaw. Hindi pwede ko tingnan? Pwede naman. Pero hindi ko magalaw. Ah, sarado, no? Ano lang natatandaan mo? Wala, pinatulog lang ako eh. Hindi ka nagising? Ginising ako pagtapos na. Hmm. Bukas pa daw ako ng umaga, pwede kumain. Oh, 24 hours ako walang kain. Sa tubig. mas sexy ka na yan, babe. Paglabas mo dito. Kahit tubig? Wala pa sinasabi ng doktor. May dextrose ako eh. Ah, hindi, okay lang pala. Ka-dextrose ka. Hindi ko alam kung anong oras ako lalabas bukas. Sabihin mo na lang sa akin. Pag hirap ka mag-chat, call na lang. Ano to, iniwan mo na dyan yung cellphone mo? Hindi, nandun sa lakad. Kailangan mo mag-charge, hindi na. Hindi pa naman. Pinakuha ko lang sa nurse yung sa... Wala kang kailangan. Wala kang kailangan dalhin. Yung marumi kong damit na lang. Iuwi ko. Pupunta daw dito yung doktor para mag-explain sa akin. Kinaantay ko lang rin. Then yung dalaw dito mabilisan lang. Sa rules talaga is 15 minutes lang. Tapos labas na kagad. Hindi kasi uso dito yung bantay talaga na 24 hours may tao. So bawal yun dito. Ayan yung dextrose niya. Nandito sa braso. Kasi sa atin sa Pinas diba dito. Tapos meron pang ganito. Ano siguro yan? Baka tracker. Ano ba yan? Kasi sa atin sa Pinas diba kung hindi dito sa kamay. So, siya dito. Then, napansin ko rin, yung oxygen ni Yumi-chan. Ayun o. Centralize yung oxygen nila dito. Kumbaga, may linya ng oxygen. Hindi yung di ba sa Pinas may mga... Oo, nakatangke. So, ano lang naman dito si Yumi-chan. Kahapon? Kahapon ba? Kahapon siya nag-confine. Then, nakaschedule naman na to. Nung mga nagagala pa lang kami dun sa mga vlog, nakaschedule na tong operation niya na to. Bali yung naging sakit niya is yung sa kamay. Parang dati kasi cashier siya sa grocery. So lagi siya nagbubuhat-buhat ng mga, syempre mga pinamimili ng customer, yung basket. So parang, kaya iba na yung trabaho niya ngayon eh, kaya siya umalis doon. Kasi namamanhid lagi yung kamay niya. So dahil doon, nire-recommend talaga ng doktor na operahan na siya para at least bumalik sa dati. Inoperahan siya sa kamay niya. Base sa ibang kaibigan ko na ikwento ko kasi, yung nagiging sakit niya, parang sakit ng mga Dota player, ng mga babad sa computer. Basta yung overuse yung kamay, na paulit-ulit lang yung ginagawa araw-araw. Doon nakukuha yung sakit na yon. So, hindi siya nagagawat sa gamot. So, kailangan talaga operation na parang merong inayos sa litid niya dito sa palad. So yun, then kahapon siya pumasok dito. Bukas makakalabas na rin siya. So yun, susunduin rin natin siya dito bukas. Dahil ako lang mag-isa ngayon, ako mag-isa nag-aasikaso kay Yukito. Samahan nyo na rin ako mamaya sa pagsundo ko sa kanya. So yun, nanggaling na dito yung doktor. In-explain lang sa amin yung ginawang surgery. Then, yun, sinabi lang rin na bukas makakauwi na siya. So yun, tsaka mga onting gagawin, schedule niya ng balik dito. Yun lang yung mga sinabi ng doktor. Siguro time na ako, kailangan ko nang lumabas. Buti nga ngayon hindi mahigpit dito kasi nung nanganak siya doon sa ospital dati kay Yukito. May buzzer. May buzzer. May dala-dala akong timer. Diba, pagpunta ko doon sa reception, binigyan akong timer, pinindot na nila yun. Doon naman 20 minutes na pwede lang dumalaw. Tutunog yun, kailangan mo na lumabas. Dito naman din naman nagbigay sa akin. And medyo nagtagal tayo ng konti dito kasi medyo natagalan pumunta yung doktor. Pero siguro kailangan ko na lumabas kahit wala pa nagsasabi sa akin. So, yun lang. Yumi-chan, alis na muna tayo. Tama na ka, beba? Chat na lang ako bukas kung okay, oras ako lalabas. Tawag ka na lang para hindi ka mahirapan ka mag-type. Ayan, so dinala lang natin yung mga matuduming gamit ni Yumi-chan. Balikan natin siya bukas. So medyo mahirap to sa akin kasi sanay kami na lagi magkasama. At ngayon ako lahat nag-aasikaso kay Yukito. Kasi sanay kami magkatulong lang dyan. Dito na tayo sa labas. So sabi sa akin nung umaga, nung nurse, bawal daw kumain ng gabi hanggang bukas ng umaga daw. Pero nung nagpalit na sila ng nurse na paggabi, biglang pwede na. So ito yung food natin for dinner. Ano to? Parang peach. Ganun. Salad, kanin, tsaka ulam. So ayan, kain muna tayo. Pero kaliwang kamay. Alright, so hindi ko na na-update kayo sa pagsundo kay Yukito-kun, no? So, sinundo ko na siya. Ayan siya ngayon. Dumidede. And ayaw talaga yan tinututukan camera yan, no? Tumitingin sa iba.
So, ito ngayon, nag-aayos ako ng mga gamit niya doon sa daycare niya. Ito, yung mga naka-plastic, tapos ito mga damit na to is mga nagamit niya ngayon doon sa daycare. Ito rin yung apron niya, 3 apron. So, ngayon naman, ito naman yung gamit ni Yumichang, no, na kinuha natin galing doon sa ospital. And si Kito, manggugulo. Magulo ang bahay, hindi ako nakakapag-ayos dahil dalawa lang kami. Ngayon, dito sa diaper, meron kasi siyang separate na isang set, naka-pouch na ganito. Dinadala siguro pag lumalabas sila. Hindi ko natanong si Yumichang. Yan, diaper. Ang dahil na yung sinampay dahil umulan, pinasok ko lahat dito sa loob. Na maliit siya, libre yung diaper niya dun sa daycare. Kasama na doon. Pero nung nag-level up na siya, mas malaki na kasi siya ngayon. Parang sumunod na, ano na siya. Ay! Dami. Tabi na yun. Nagulat. So, nung lumaki-laki na siya, hindi na libre yung diaper. So, nagpapadala kami diaper. Sinusulatan ko yan ng pangalan. So, totoo lang, ngayon lang ako nag-asikaso nito. Ngayon ko lang ginawa itong mga ganito dahil nga, si Yumichang talaga lagi gumagawa niyan. Pag uwi namin kanina, naligo, pinakain ko. So, yun normal na pag-aasikaso sa bata. So, kasi pag ako naman, pagka nandito si Yumichang, hati kami sa gawain eh. Siya nagpapakain. Pagkatapos niya pakainin, ako naman magpapaligo. So, ganun yung style namin. Basta hati kami, tulungan kami. Ama naligo kami dalawa, nagluluto naman siya ng ulam namin. Si Yukito kasi nauuna siyang kumakain. Mahirap talaga pag ako lang mag-isa, lalo na merong isang bata. Tapos sa gabi, syempre, kailangan magigising-gising ako. Syempre, pag nangihingi siya ng dede. Kaya buti na lang, naging okay naman agad yung operation ni Yumichang. Then bukas, masusundo na natin siya. Wala naman naging problema. Salamat. At yun nga. And ngayon nga lang, ang problema dyan, hindi kami nakakapagtrabaho ilang araw na 1 linggo. So, malaking mga wala sa amin. Syempre, alam nyo naman, mas maintindihan to ng mga nandito sa Japan din, yun nasa ibang bansa din. Sinisip natin palagi. Binato ko ni Yukito. Dami yung Yukito. Niisip natin pagka nasa ibang bansa, lalo kung nasa Japan, masarap na yung buhay, ganyan. So, si Yumichang, pati ako, nagtatrabaho, no? Then, si Yukito, iniiwan namin sa daycare. So, libre naman yun. May binabayaran kami konti lang, miscellaneous lang. So, hindi naman ganun kalaki. So, kailangan namin magtrabahong dalawa para mabuhay kami dito sa Japan at meron kaming isang bata. So, yun ang reality talaga dito, no? Kailangan namin magtrabaho para mapunan yung pangangailangan namin. Hindi siya yung pag inisip mo nakapag-Japan ka, sobra-sobra na yung pera mo palagi. Hindi ganun yun. Kung halimbawa, ang trabaho mo, katulad ko, yung normal lang. Yung kung lamang lang na konti sa minimum wage or minimum wage, mabubuhay ka lang talaga. Tapos ang likot pa ni Yukito. Yung sasahuri mo is sasakto lang sa expenses mo. Alam niya yan na kailangan natin mag-extra job or maghanap ng part-time job para meron tayong maitabi, meron maipadala sa Pilipinas. So yung nagdodoble-doble ng trabaho dito sa Japan, mga Pilipino, is yun yung nakakaipon talaga. Pero kung ikaw may pamilya ka, tapos normal lang yung trabaho mo, sakto-sakto lang talaga yung kita. So, mangyayari ngayon, kailangan ko ulit talagang magbiyahe ng Uber. So, yan, isa yan sa tumutulong sa akin, nag-Uber Eats ako. Food delivery, no, dito sa Japan. So, yan kasi maganda na wala naman siyang contract. Basta biyahe ka lang kung gusto mo bumiyahe, makakabiyahe ka. So, yun, kailangan ko bumawi nun. Hindi ko lang sure kung makakapag-video ako na makakapag-video kasi minsan, naisip ko yan, kaya may time na wala akong video ng mga ilang weeks. Iniisip ko kung mag-e-edit ako, mag-vlog kami, o Uber Eats na lang ako. Siyempre, minsan, priority natin, mas kumita kagad ng pera. No? Dito naman sa channel natin, hindi pa naman talaga ganun siya maaasahan. Nakikita nyo naman yung mga views natin. And, nagtatrabaho ako ng 8 to 5 pang araw. Tapos, pag uwi ko sa bahay, pahinga lang ako konti. Lalabas na ako niyan para mag-drive ulit ng Uber Eats. Tapos, pagka Sabado-Linggo, rest day ko kasi yan. So, pagka wala naman kaming gagawing video, mas pinipili ko na magmaneho na ulit sa labas niyan, maghapon, para mabawi. Lalo ngayon na marami kaming absent. So, kasi, syempre, dalawa kaming umabsent. Sa yung mga uploads natin, mag-upload kung kaya ko. Kaya namin gumawa ng video. Then bukas pala yon. Syempre, hindi ko sure kung idudugtong ko dito sa video na to. Maramang dugtong ko na lang para isa na lang. No? Bukas, babalik tayo doon sa ospital para sunduin na si Yumichang. No? Uwi natin sa bahay. Eto si Yukito-kun, ihahatid ko muna to sa daycare para, hindi kasi siya pwede pumasok doon sa ospital. Syempre, hospital yun eh. Tapos yun, susunduin na natin si Yumichang. So, pakita ko lang ng mabilisan. Ayun nga, eto kasi, etong bag na to, lagi namin dala dyan. Merong extrang bagong apron kasi meron yung sinoli dito. Mamaya ilalagay ko na sa labahin to mga to. Then ito, susulatan ko kasi ng pangalan niya. Tapos ito, spare na damit. Meron siya imbak doon na damit sa daycare. So, meron kasi siya mga inuwing labahin. So, papalitan lang natin yung mga spare niya doon. Ito magagamit talaga to. Then, yun. Pag naayos na to, dadaling ko to bukas para magamit niya doon sa daycare. Okay, so yun. Para sa araw na to, next clip natin is bukas na. Okay, so day 3 ng ating staycation sa hospital. Wala na akong mga aparato sa katawan ko kaya nakapagbihis na ako ng pang-uwi ko. So last day ko na ngayon dito sa hospital, mamaya pwede na ako umuwi. And yung kamay ko is medyo nawawala na yung anesthesia kaya nakokontrol ko na siya. May control na ako sa kamay ko, gagalaw ko na yung mga daliri ko. Pero medyo kumikirot na konti yung pinag-operahan sa kanya. So
So, mamaya, sunduin ako ni James. Si Ipito sa, muna siya, sa school niya. Iwan muna siya dun. Alright, so ngayong araw is susunduin na natin si Yumi-chan, no? Medyo excited na ako kasi makakauwi na ulit siya dito sa bahay. At yun, hindi na ako nakapag-vlog or nakapag-video kanina nung umaga na inasikaso ko si Yukito. Then, hinatid ko siya dun sa daycare niya. Kasi, syempre, medyo, nakita niyo naman sa mga videos natin, medyo malikot yung anak ko, no? So, mahirap na mag-video pa ako. Tapos, habang inaasikaso ko siya, and syempre, wala rin ako masyadong tulog dahil pagising-gising, dahil nga nag-aalaga ng bata. Then, sa araw, bantahin din talaga siya. So, yun nga, punta na tayo. Samahan niyo ako para sunduin na si Yumi-chan. So kahit medyo malapit lang yun sa amin is yung ospital is magko-commute ako kasi di ba pumunta nga ako doon nakabike lang, pero syempre para sabay kami ni Yumi-chan na umuwi. Okay, so paakit na tayo doon kay Yumi-chan. Alam ko antayin niya na lang ako doon. So nagkataon walang tao dito sa elevator kaya ayan nakapag-video. So dito na tayo, labas na tayo. Ayan, kasama na natin si Yumi-chan. At ano gagawin dito, babe? Magbabayad na. Baka di tayo makalabas. Ang kamay niya. So, babayad muna kami para makapag-check out na siya. And ang bill niya sumabot ng yung presyo 59,130. So may ano na yun, may less na yun kasi sa insurance, then libre pa yung kwarto niya. So nasa elevator na ulit kami at nakapagbayad na. Usually dito, pagka normal na mga ano lang, sa parang ATM machine lang nagbabayad kasi meron kaming card dito. Maglalagay ka lang rin ng pera. Pero ngayon sa counter talaga kami. Baka kasi tumakas. So ayan, magliligpit-ligpit na kami. Ito na to, babe. Parang kahapon pa to. Nilalagyan lang nila yan ng laman. Nakalabas na ulit si Yumi-chan. Ay, saan yung mic mo? Diyan. Ito. Sa outside world with bandage ang kamay. So dapat magta-taxi kami pero mag-train na lang daw kami. So wala na tayong pera. Saka may dadaanan kami. Bibili kami ng toyo. Toyo. So wala namang problema sa kanya kahit maglakad-lakad siya, lumabas. Sabi na sa kanya is, ano sabi sa'yo, babe? Huwag lang mabasa tapos huwag ma-pressure ng gamit yung kamay. Yung kamay niya. Yun lang naman. Pero maglakad-lakad, okay lang. Gagala na agad. Kakalabas lang ng hospital, gala agad. Ito, Muji store pala to. Tingin ka? Hindi, wala akong bibili. So kanina papunta ako, nagkamali pa ako. Hindi ako nakababa sa station, lumampas ako ng isa. Then yan, bumalik pa ako papunta dito sa station na to kung saan ko nga susunduin si Yumi-chan. Kaya pala ang tagal mo. Lapit lang ng bahay natin. Nagsiselfone kasi ako. Pagkakita ko lampas na. Mamaya, bili din ako tinapay doon. Sige. Ay, ito yung masarap. Yung gusto namin ni Benjo, yung mango. Masarap yan. Bili tayo mamaya. Take out, 360. Sige, testing natin. Ay, parang natikman ko na yun, babe. Bumili ka na nun, di ba? Ano, Bili lang mo ng toyo. Donkey. Bili muna tayong toyo. Tapos ulam natin yung tanghali. Tapos tinapay. Nag-crave ako sa pagkain sa labas. Hindi masarap yung mga pagkain sa ospital. Binigyan ako ng gatas kanina umaga. Hindi ko ininom. Diyan ko nilagay. Anong gatas? Nasa pack na gano'n. Ako na lang inom. Inumin mo. Kaya nga inuwi ko eh. Ayoko ng gatas. Goal lang namin ngayon is bumili ng toyo dito sa Don Quixote. Ayan. May toyo kasi ng Pinas dyan eh. Oo. Iba kasi yung lasa ng toyo ng Japan eh. Oo. Kaya dito talaga bumibili yung Silver Swan or Dato Puti. Kung anong meron basta toyo galing sa Pinas. Tsaka suka. Suka din. Dito rin kami bumibili. Pero may suka pa tayo, di ba? Madami pa tayong suka. Malakas kayo sa toyo. Oo. Ayan, nandito na kami sa mga section kung saan pang Pilipinas. Meron mga sabor. Ayan, 600. Yan. Patis. So, ilang beses ko natin naman napakita ito sa mga videos natin. Sardinas, gusto mo? Hindi, may sardinas pa tayo sa bahay. Ayan, mga chicharo, no? Mani. May iba bang flavor? Caldereta lang. So, lumabas na lang kami doon. Titingin kami ng ulam dito. Ano gusto mo? Yung ganito? Kanin. Sige. Tsaka yung fried rice nila gusto ko. Kanin lang. Fried rice. Anong ulam? Tatlo yung ulam eh. Gulay. Kuha ka ng gulay. Itong gulay. Yung may, yung chop suey. Hindi, parang mas gusto ko to isang gulay, babe. May broccoli. Tapos, ano pa? Tapos yun, yung karne. Shrimp. Tapos shrimp. So, obento ne guys, shimasu. Hi! Yan. Alright, so yun, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. At ayan, nakita nyo, dahil natin dala-dala, bumili lang kami ng ulam doon. Usually mga Chinese food ang binibili namin dito. Kasi yung meron silang ganito na makakapili ka ng iba-iba. Tapos sa isang order lang siya. So tipid na rin, 3 ulam yon. Tapos may fried rice pa. Dala ko yung mga bag ni Yumi-chan.
Ayan. So, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Sa vlog na to, no. Nagbigay lang naman ako ng update sa inyo sa nangyayari sa amin. So, pag in-upload ko to, malamang mga late to ng 1 week, 2 weeks, mga ganyan. So, okay na si Yumi-chan sa oras na in-upload ko to, no. Yun, syempre, tuloy pa rin tayo sa mga gala natin. Sasama pa rin namin kayo. Tuloy pa rin naman dahil si Yumi-chan. Pwede ka pa maggala, diba? Pwede naman. May paa naman ako. Hindi yun. Syempre, ang papahinga niya lang naman is yung kamay niya. And syempre, pangit naman kung nasa bahay lang siya. Kaya, hindi kasi siya muna makakapagtrabaho ng siguro hanggang 1 buwan. Kasi syempre, di naman niya magagamit yung kamay niya para siya magtatrabaho. So, 1 buwan, siya makapagtrabaho, sa bahay lang siya. Kaya syempre, lalabas pa rin kami pagka rest day ko naman para makapag-chill. And, yun na siguro para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye. Thank you for watching.